Ang po, napakinggan nating mabuti. Especially sa mga parents. And these kids, gusto ko po na manatili po sa inyo. Gusto ko po, natabihan po ninyo, samahan po ninyo. Diyan lang po sila. Ay, tabihan po ninyo. Open your Bible in the book of 1 Chronicles, please. 1 Chronicles, chapter 12, verse 8. Basahin po natin ang chapter 12. Start na lamang po tayo dyan sa verse 1 para mas lalo nating maunawaan. Are you there? Amen? Amen. Sabi ko, 30 minutes pag may nag-amen. Right. Pag may nag-amen, nagpapakita na sumasang-ayon po kayo. At gising pa. Amen. Alright. Verse 1, Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul, the son of Kish, and they were among the mighty men, helpers of the war. Verse 2, They were armed with bows and could use both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows out of bow, even of Saul's brethren of Benjamin. The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah, the Gibeahite, and Jisiel and Pelet, the sons of Asmabeth, and Beracha, and Jeho, the Antodite, and Ismaiah, the Gibeonite, a mighty man among the 30, and over the 30, and Jeremiah, and Jahasiel, and Johanan, and Johabad, the Gederarat, Elusai, and Jeremoth, and Bealiah, and Maria, and Shapatiah, the Haruphite, Elkanah, and Jesiah, and Asaril, and Joser, and Jasubim, and Korihites, and Joela, and Sebadiah, the sons of Jeroham of Gedor. And verse 8, dito po tayo sabay-sabay. Ready? Read. And of the Gadites there is separated themselves unto David into the hold of themselves, hold to the wilderness men of might and men of war, fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains. Tayo po'y manalangin muna. O Diyos, salamat po at sa inyo pong kabutihan. Biyaya po, Panginoon, sa amin pong main service. Manalangin ko nga po, mangusap po kayo. Hamunin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Especially right now, matindi po ang laban, Panginoon. Not only in the Old Testament, sa kapanahunan po namin ngayon, Panginoon, hiniling ko po na manguna po kayo. At bawat Kristiyano nga po, Panginoon, ay makitaan ng katapangan, kalakasan ng loob sa pagpapatuloy. Dalangin namin ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po kapatid, tayo po'y makaupo. Dito po yung kapanahunan, kapatid, na ang mga warriors ay nag-join kay David. Huwag na natin balikan, habaan, at sabi ko nga po, 30 minutes to 40 minutes ay tatapusin ko po ito. Alright? Alam na alam po natin yung nangyari po kay David. Alright? At dito po yung time na yung mga warriors nag-join kay David. The Gadite warriors joined David at saan lugar? Ziklag. Sabihin na natin, Lasud. Right? Tayo mga warriors ay nag-join po tayo, nagsama-sama tayo dito sa barangay Lasud. They are skilled, they are fearless, sabi ng Bible. They are loyal, with their faces like what? Lions. So makita mo na po, mapipicture mo ang mga warriors, kapatid. Kung nakakita po kayo ng mga movie ngayon, wala po yun. Kasi ang labanan po ngayon ay computer na. Tangke de gera na, eroplano na. Pero noong araw, talagang, tagaan talaga.
at talagang malalakas ang loob pa nila. No ho? They are fearless, walang kinakatakutan, and they are skilled in battle. At yung kanilang mukha, sabi niya, like lions. Wala kang may tutulad sa bilis po nila. No ho? At pinakita po nila yung commitment nila, kapatid, kay David. Ay pinakita po nila yung commitment nila and want to help the king. Don't forget that David was anointed by God. No ho? Bata pa lang, inanoint ng Diyos na maging hari. And don't forget also that we are chosen by God to become what? The Son of God. Amen? Huwag niyong kakalimutan na tayo po'y pinili ng Diyos. Actually, hindi naman tayong pumili na maligtas tayo eh. Hindi rin natin pinili na mailagdag sa simbahan. Sinong pumili at sinong tumagpo sa atin, kinatagpo tayo ng Diyos. At kailanman, hindi natin matatagpuan ng Diyos. Siya ay Diyos, ordinaryo tayong tao. Ginusto ng Diyos na katagpuin ka. Sabi ko po, ako po'y kinatagpo ng Diyos sa Zamboanga Hospital. Kayo po'y kinatagpo kayo sa iba-ibang lugar. Tayo po ay ngayon pinagsama-sama dito, kapatid. Pinagsama-sama po tayo para ipakita natin, i-express natin yung commitment po natin sa Panginoon. I do believe na unawaan po ninyo. Amen? Ay naunawaan po ninyo. Na katulad po during the time of David, kapatid, marami pong nagsuporta kay David. Ito po yung mga warriors. At bawat Kristiyano, dapat malaman po ninyo, kapatid, na nung tayo po'y sinabi natin, ako ay tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo. Naalala niyo yung prayer ninyo? I-guide kayo. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sabi sa Romans chapter 10 verse 23, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Naligtas po tayo saan? Sa impyerno. Napabilang tayong anak ng Diyos sa John 1:12. Nire-review ko lang po kayo. Alam niyo po ito. Right? Sabi po ng Diyos Ama sa kanila na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, ibigay ko ang aking kapangyarihan para maging anak ng Diyos. Ibinilang tayong anak ng Diyos. Right? Yan ang second birth po natin. Kaya tayo po'y na-born again. At mula diyan, kapatid, nung napabilang tayong anak ng Diyos, we need to support, God wants our commitment, right? To serve Him, to support Him. Tayo po, kapatid, baka nakakalimutan po ninyo na in-enlist na po tayo, kapatid, right? Bilang kasundaluhan ng Panginoon, sundalo ng Panginoon. We are now in battle. Di nyo ba alam, kapatid, sa araw-araw sa buhay natin, especially sa kapanahunan po natin, matindi na po ang battle. Ewan ko kung nag-observe po kayo. Nung araw, nandyan si tatay, nandyan si nanay, nandyan si ading, nandyan si manong. Kasama nga pangabyanan eh. Ngayon, si tatay na lang. Ngayon, si nanay na lang. Wala na yung mga tatay. Ay, wala na yung mga tatay. Wala na yung mga anak. Kaya nga po, kapatid, sana makita po natin dito, makita po natin na yung sabi po niya diyan, yung obstacles na pinagdaanan po nila, anong sabi po niya diyan sa before verse 8? Ang sabi niya diyan ay chapter anong sabi po niya dito? Sila po ay dumaan pa po, kapatid, nag-cross pa po sila ng Jordan River. Nakita niyo po yung obstacles. Umaapaw po yung Jordan River para lamang po makapunta kay David. So makita niyo po yung obstacles. Pero they are much willing na suportahan yung commitment nila sa hari. Kanino? Kay David. Kaya nga sa atin, kapatid, paalala ko lamang na sana po yung pagpunta ng simbahan ay hindi kabigatan. I do believe, meron po kayong pinagdadaanan, meron tayong pinagdadaanan. Kaya nga God provided us, what? A transportation. Binigyan po tayo ng sasakyan para susunduin po tayo. God provided everything para lamang po masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. At iniwanan po nila, kapatid, yung mga ari-arian po nila. Grabe po yung pinagdaanan, grabe po yung distansya. Alright? Hindi po sila natakot, kapatid. Bakit? Hindi po nila nakita yung takot, hindi nila isinabuhay yung takot, hindi sila tumigil. You know why? Because of that loyalty.
Commitment, loyalty po nila kay David. Alam nila na si David is anointed by God. No? Kaya nga sa atin kapatid, sana po ay makita po natin, hindi lamang po during the time of David, sa kapanahunan po natin, applicable pa rin po ito. Tayo po'y galing sa iba-ibang aspeto ng buhay, galing tayo sa iba-ibang lugar, may pinagdadaanan, pero sana hindi maging obstacles ito, kapatid, para maipakita natin ang loyalty natin, ang commitment natin sa Panginoong Hesukristo. Hello? Sana makita po natin sa kapanahunan po natin, makita mo po yung kanilang total dedication. Iniwanan nila yung kanilang tahanan, kapatid, para lamang sila mag-join. At sila po, kapatid, ay nagtiwala na si David, kapatid, is a better leader. Siya ang susunod na hari sa Israel. Naniniwala po sila na may maayos na leadership po si David. Kitang-kita po sa kanyang buhay at siya po'y pinili po ng Panginoon. That's why this morning, kapatid, sana makita po natin, right? Yung disobedience po ni Saul, kaya siya ni-reject ng Panginoon. Kaya makita mo po, kapatid, si David ginawa ng Diyos na hari. Bantayan po ninyo, kapatid, yung disobedience ng tao, kaya tayo napahamak. Mula kay Eva, ang kasalanan ni Eva ay hindi sumunod. Naging disobedient si Eva, sabi ng Panginoon, kainin nyo na lahat ito, wag lang yung nag-iisang puno sa gitna. Sinunod ba nila? Hindi. Dahilan kay Lucifer. Sabi ng Panginoon, pag kinain ninyo yan, sigurado akong mamamatay kayo. Sabi naman ni Lucifer, sigurado ka ba, Eva? Malambing pang magsalita. Alam mo naman, pag iniingganyo ka ng demonyo, talaga hindi magmumukhang demonyo yan. Nung nililigaw-ligawan ka na pumunta kung saan-saan, akala mo makakabuti sa'yo yan. Alam mo, totoo ba talaga na mamamatay kayo? Yung siguradong mamamatay, ginawa niyang question mark. Abay, oo nga no. Parang napakasarap ito. Ba't ipinagbabawal? Nakakamatay ba ito? Grabe naman yung pastor namin. Ang daming ipinagbabawal sa aming kabataan. Kasisira kaya namin ito? Happy-happy lang naman. Kaya nga sabi ko, kapwa ko magulang, magbantay-bantay kayo. Bakit? Iisa-isahin yung mga anak natin. Pag hindi po tayo mapagbantay, kapatid. Kaya makita nyo po dito, kapatid, ay makita po ninyo dito na napalitan po siya because of disobedience. So, 4 na bagay lang. Gusto ko pong itapos ito sa tamang oras. We are going to talk about 4 square Christians. Number 1, we Christians must be spiritually strong. Wala pong sundalo, sabi ko nga po sa inyo, simula nung sinabi natin at Panginoon, tinatanggap ka namin bilang sariling tagapagligtas ng amin pong buhay, tandaan mo, kapatid, mayroon ka ng kalaban. Minsan yung sarili natin, minsan yung kapamilya po natin, minsan yung kaibigan natin, minsan yung profession natin. Hello? Lahat yan, kukontrahin ka na. Kasi kapatid, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Ikaw ngayon ay tagasunod na ng Panginoon. Mayroon ka ng guide. Mayroon ka ng mapa. Ito na ang sinusunod mo, hindi na yung sarili mo. Ang salita na ng Diyos, kapatid, ang gabay po natin. Hindi na salita ng mundo. Hindi na yung counsel ng kahit sino. Sinong counselor po natin? The best counselor po natin, wala pong iba kundi ang Panginoon, kundi ang salita ng Diyos. That's why every time nasa church po tayo, nakaka-counsel po tayo. We must become spiritually strong, men of might, and fit for the battle. Tayo po, kapatid, dapat spiritually strong po tayo. Alam niyo kung bakit? Kung hindi tayo matibay, spiritual, madali tayong mapapaayon ng mundo. Young people, makinig po kayo. Madali po tayo, mabuti sana kung si Satan magpapakita sa iyo na mukhang
may dalawang sungay, mapula ang mata, at may pangil. Hello? Kapatid, hindi. Lilinlangin po tayo. Ang daming kabataan ang nalinlang. Ang dami ng tatay ang nalinlang. Naku, sabi ko nga sa'yo, pag nakakita ng pinagpapawisan na red horse yan. Hello? Pag nakakita ng umuusok yung kaibigan na sigarilyo niyan. Lahat yan. Young people, mabuti sana kung yung crush mo ay magmumukhang si Satan. Abay, medyo bagong gupit yan. Sundalong gupit. Pag lumakad, pambihira. Yan pala sisira sa buhay mo. Akala mo, nag-amoy Lifebuoy ba? Yung sabon ko nung araw, Lifebuoy. Ano yung shampoo? Hindi ako nagsishampoo eh. Obviously, no? Palmolive. Nag-amoy Palmolive lang, susunod-sunod ka na, kasiraan na ng buhay mo. Ilang young people na dito nawala. Salamat, may naiwan pa. Kung nakinig lang sana sila. Kaya nga po kapatid, ang isang Kristiyano kapatid, dapat maging ano po tayo, magmamature po tayo dapat. Iba yung matured. Iba yung matured. Kaya nga binigyan po tayo ng simbahan. Ephesians chapter 4, verse 11, God gave us pastors and teachers. Kanino yung binigay sa simbahan? For the perfecting of the saints. Amen? Ano yung perfecting of the saints? Para tayo po'y mag-mature, para tayo'y tuturuan, para tayo po kapatid i-educate ng salita ng Diyos at magmamatured po tayo, not babe in Christ. Huwag tayong manatiling baby Christian. Ang baby madaling prone sa sakit. Kaya sabi ko nga, lumapit ata si Lucas kahapon sa office, sabi ko, ingatan mo anak mo, huwag kang magkakasakit, Lucas. Kasi pag baby, madaling magkasakit, madaling kapitan ng sakit, madaling lukuhin. Kaya nga po sabi po ni Peter, anong dapat pagnasaan natin? Desire the sincere milk of the Word of God. Para tayo po maging matibay, spiritual, para tayo po kapatid mag-mature, para tayo po kapatid ay karapat-dapat na gamitin ng Panginoon. Dapat kinakailangan po natin makinig lagi ng purong salita ng Diyos. That is our milk. And sometimes, nakakapakinig po tayo ng hard preaching. Kinakailangan natin kumain ng matitigas na karne, katulad ng karne ng baka, bulalo. Bakit? Para strong po tayo. Sometimes, maraming baby Christian, pag nakapakinig ng kaunting preaching, ay, ako na naman ang pinatamaan ni pastor. Ay makita nyo, wala na naman sila. Noong nakaraan, kasama nyo yung anak nyo, nakapakinig ng preaching. Bakit? Tinamaan. Kapatid, hindi na tayo nag-mature. Huwag tayong manatiling baby. Alright? Huwag tayong manatiling baby, kapatid. Ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 13. Alright, kung masundan po ninyo ako, salamat, kapatid. Ano po? Pero bibilis-bilisan ko lang kaunti. Philippians chapter 4 verse 13, sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kakayanin ko lahat ang mga bagay na yan na pinapagawa ng Panginoon. Sino nagpapalakas po sa akin? Ang Panginoon. I can do all things through Christ. Yan ay kakayanin natin kapatid. Tayo po kapatid ay maging spiritually strong kung tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon. Yung mga kabigatan natin sa buhay, yung mga pinagdadaanan natin, malalampasan natin yan through Christ our Lord. Hello? Anak tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Sabi po ni Paul yan. Ay sabi po ni Paul, alam nyo, sabi po ni Moses kapatid sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, ay Deuteronomy chapter 31, alright? Ay 31 verse 6. Anong sabi po niya dyan? Deuteronomy 31:6. Be strong and of good courage. Fear not. Be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Minsan takot na katakot tayo sa ministry. Minsan takot na takot tayo kapatid
na harapin ang gawain ng Panginoon. Minsan, yung mga anak natin parang hirap na hirap silang pumunta ng simbahan. Hello, young people, makinig po kayo. Kaunting bagay, kapatid. Pastor, hindi ako makakapag-join ng ganito. Pastor, hindi ako makakasama sa Sabado. Pastor, ganito. Kapatid, sana makita natin, be strong and have a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Bakit takot na takot tayo, kapatid, minsan? Alin ba dapat ang katakutan natin? Alam niyo po, kapatid, ang katakutan natin, pag hindi natin sinunod ang Panginoon. Ano ho, ay pag hindi natin sinunod ang Panginoon. Kaya napakaliwanag, kapatid. Ano ho, sana makita po natin, alright, na dapat maging spiritually strong po tayo. But don't forget, backsliders. Do not expect backsliders to fight for the Lord. That's why nag-backslide sila. Nakita niyo po yung mga kalalakihan po natin na nag-backslide. Aasahan mo yung backslider na magiging katuwang mo sa gawain. Kaya nga nag-backslide kasi ayaw niyang gamitin sa gawain ng Panginoon. Kapatid, ang backslider kailanman hindi gagamitin ng Diyos. Unang-una, alam ng Diyos, hindi yan matapang, hindi yan maninindigan. Ilan pa sa atin nag-iisip na mag-backslide? Ilan pa sa atin na nag-iisip, ay grabe naman yung simbahan natin, ang dami namang requirements. Kapatid, that is not my requirements, that is God's requirement. Hello? To come to church, to pray, to go on soul winning. Alam natin yan. That is the great commission of God in our church. What's that? Matthew 28, go ye therefore and preach the word. Baptizing them, bring them in. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. And what? Continue to teach them whatever I commanded you. Kung ano ang inuutos sa atin ng Diyos mula sa Biblia na ito, kapatid, mula sa salita ng Diyos, yun naman ang dadalhin natin sa kanila para ituturo. Kaya nga, kapatid, huwag natin kababagutan yung Bible study natin, huwag natin kababagutan yung visitation, follow-up po natin, yung prayer natin sa bahay-bahay. Hello! Na pag nag-visit ka, kapatid, kumusta po kayo? Ito nga, sir, pastor, ay brother, sister, meron kaming problema. Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. I-guide mo sila. That is our job. Kaya nga, kapatid, ang pagpunta ng simbahan is hindi ito pagseservisyo. Ang pagpunta ng simbahan, ito po, kapatid, ang time na mag-aral tayo, makapakinig po tayo, magmamature tayo, at gagamitin natin yung natutunan natin. Lalabas po tayo. Hello? Because we are warriors. We are soldiers of God. Sundalo tayo ng Panginoon. That's why we need to be spiritually strong. Naniniwala po ako, physically strong po dapat. Alright? Pero anong kwenta ng malaking muscle, anong kwenta ng pagganyan-ganyan maglakad, kung kaunting bagay, kapatid, bagsak na naman, magsisimba sana ako, brother, kaya lang may problema kami, magjo-join sana ako, kaya lang di ko maunawaan kung alin ang susundin ko. Yung biyanan ko o sarili ko. Nadali pa yung biyanan. Piliin mo ang Panginoon. Sundalo ka ng Panginoon, kapatid. Number 2. Right? A four-square Christian is trained. Kaya nga po, kapatid, tayo po, ang simbahan, ay ito po ay training ground natin. Ang simbahan, ito po'y eskwelahan po natin. Dito tayo matututo, dito tayo ititrain ng Panginoon. Kaya sabi ko, kapatid, mag-enroll po kayo sa Bible College. Kapatid, mag-join kayo sa ministry. Kapatid, mag-join po tayo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Bakit? Para matrain po tayo. Pwede palang umawit yung 11 years old. Hello? Pwede palang magpaawit dito si Brother Max.
Huwag lang sumayaw. Pwede palang umawit yung mga anak ninyo sa Panginoon. Pwede silang gamitin na tumugtog. Kaya nga kapatid, in-encourage ko po kayo, dalhin nyo yung anak nyo dito, i-train natin sa ministry, patugtugin natin, kaysa pupunta sila kung saan sayaw-sayaw dahil may piyesta. Woo! Kapatid, sana naunawaan nyo ako. Anong puntos nila sa Panginoon? Kahit na ilang araw magganyan-ganyan kung saan. Kung pinaawit nyo sa Panginoon, kung pinatugtog nyo dito, pinasama nyo sa soul winning, nakapag-share ng 2 kaluluwa, alin ang masaya? Just one soul. Sinong masaya? Heavens are rejoicing. You need to choose. Kaya nga sabi ko, parents, maging wise tayo. Pag pinasama niyo ang anak niyo sa gawain ng Panginoon, I do believe, 100%, nandiyan ang protection ng Panginoon. Hindi lang sinasabi ng Bible. Nakita ko kung paano iningatan yung mga bata. Nakita ko simula maliit sila. Hindi ko sinasabing hindi sila pasaway. Matinding pasaway yung mga anak ko sa simbahan. Pero dahil lang sa salita ng Diyos, hinubog sila. Hindi sila nakatikim ng alak. Mga lalaki yan. Hindi sila nakatikim ng sigarilyo. Lalong-lalo hindi nakatikim ng lalaki. Hello? Ibig kong sabihin, walang bakla, walang tumboy sa kanila. Alam niyo kung bakit? Nahubog sa salita ng Diyos. Kaya yung mga anak natin, nakita ko yung anak nyo kung paano lumaki sila. The problem, kapatid, hindi sila naging strong, hindi tayo naging strong, hindi tayo, yung training nila, nabaliwala. Dapat, kapatid, unang matrain sa simbahan na ito tayong mga magulang kasi tayo nag-hold sa kanila. Tayo po ang control. Kaya sabi ko, kapatid, kung anong naririnig ninyo dito, please dalhin nyo sa bahay nyo. Kung anong standard natin dito, yan ang standard sa bahay po ninyo. Sayang naman, abogado ka. Ano yung tawag? Kliyente ba tawag sa abogado, sir? Wala kang kliyente. Engineer ka. Wala ka man lang nagawang plano ng bahay. Na-train ka. Alam mong mag-soul winning, wala man lang naligtas sa pamamagitan mo. Natuto ka, marami ka nang narinig na salita ng Diyos. June 2025, second church anniversary. Mag-third church anniversary na tayo. After 9 years, di ba? Nabinbin yung atin pong pagka-organize. 11 years na po tayo. Magti-12 years na po tayo, kapatid. Sana mag-mature po tayo. Sana makita po natin, sana makita natin. Dapat, kapatid, makita natin mabuti, yung salita ng Diyos, ito yung pananggalang po natin. The sword of the Spirit. And ano yan? The Word of God. Salita ng Diyos ang atin pong pananggalang, kapatid. Train po tayo dapat, hindi makipagsuntukan, kundi pangaral ang salita ng Diyos. Hello? Ay pangaral ang salita ng Diyos at alam na alam natin, alin lang ba kinakatakutan ni Satanas? Salita ng Diyos. Meron lang isang kinakatakutan ni Satanas, Word of God. Kaya kung ang bahay ninyo, punong-puno ng salita ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy chapter 6, masipag tayong kausapin yung anak natin. Alright? Habang nakahiga, habang bumabangon, habang nakaupo, habang naglalakad, nandoon po yung kasipagan natin, nakausapin natin, ipangaral natin lagi ang salita ng Diyos. Yun ang tangan-tangan po nila. Yan ang protection po nila. Kapatid, wala na sigurong babaril sa anak nyo papunta sa school. Bibihira na yan. Except lang kung manggulo. Pero di nyo ba alam na ang sumisira ngayon, hindi na po NPA, hindi na po yung mga drug addict. Wala na. Pinatay na lahat ni Duterte yung mga drug addict. Ilan na lang ang naiwan.
Alam nyo kaaway natin, sumisira sa pamilya natin? Satan. Satan. Makita nyo po, napakahirap nyo nandalin sa simbahan. Bakit? Pinainan ni Satan ng iba-ibang klaseng pain. Kung saan nag-e-enjoy yung anak ninyo, yun ibibigay ni Satan. Yung mga anak nyo, kanina tatatlo na lang ang lalaking umawit dito. Noong nakaraang linggo, I think 7. Papayag kayong ganon, kapatid? Ang daming wala. Anong pain ni Satan? Pag-practice natin, papainan kayo kung ano-anong mga activities ninyo. Hello? Mabigat ba sa inyo, kapatid, yung practice na 1 oras o 2 oras ng Saturday? Kabigatan ba sa buhay ninyo, kapatid? Maghihirap ba kayo habang buhay na maglaan man lang kayo ng time ninyo pag Saturday? Para makapag-abot, makapanghatok ng bahay? No, sir! And one is be courageous. Be courageous. Anong sabi po niya diyan, kapatid? Sila po ay, anong sabi po niya diyan? With faces like lions. Yung pumunta po kay David, anong itsura nila, kapatid? Nandun yung tapang. Hello? Hindi tapang ng mukha. Ay, ano yun? Kapal ng mukha, kundi tapang, kapatid. Lagi ko sinasabi, walang masama sa makapal ang mukha, basta manipis ang puso. Kaysa naman manipis ang mukha, nahihiya ko, pastor, ng mga talk, nahihiya kong mag-share dahil makapal ang puso mo, kapatid. Di baling makapal ang mukha natin, mga talk tayo, i-share natin, mag-preach po tayo, sabihin natin ng totoo, ang salita ng Diyos. Why? Ang puso natin ay manipis. May habag po tayo sa tao. May habag po tayo. Ano yung habag? Awa sa tao at may takot tayo sa Diyos na isang araw, makinig po kayo, Christians. Ano sabi ng Bible? Pag namatay yung unbeliever, makinig po kayo. Kanino hihingin ng Panginoon? Sino magsusulit? Tayo po. May pananagutan tayo sa Diyos. Kapwa ko tatay, minsan nanay din ako, kapwa ko nanay. Di nyo ba alam na may sagutin tayo sa anak natin? Yeah. Ipinagkatiwala ng Diyos yan, hindi mo pag-aarihan. Children belongs to God. Hello? Psalms 127 verse 3, an heritage of God. Our sons and daughters. Sa Panginoon po yan. Sino tayo? Tagapag? Alaga. Katiwala ng Diyos. Ano yung English ng katiwala, Brother Max? Steward. Hindi stewardess, ha? Pero plano yun. We are steward sa anak natin. Anong ibig sabihin ng steward? Kapatid, ikaw at ako, ang ibinigay ng Diyos, ipinagkatiwala ang mga batang yan. Kung meron man dapat masunod sa buhay nila, it should and it must be the Lord Jesus Christ. Paalala ko lang ang kapatid, hindi tayo dapat mahiya, right? Na ituro sa kanila yung tama. Masasaktan ng damdamin nila. Normal yun, pero hindi tayo dapat tumigil. Yung atin pong lakas ng loob, tapang natin na ituro po sa kanila, yung courage natin to stand for our conviction. What is your conviction right now? Mayroon ka bang lakas ng loob na ipaglaban mo, kapatid, ang iyong conviction? Mayroon ka bang lakas ng loob na ipaglaban mo, kapatid, ang iyong pananampalataya? Mayroon ka bang lakas ng loob, kapatid, na sabihin mo sa tao ang katotohanan? Hello? Anak tayo ng Diyos. Kung nahihiya na tayo, kapatid, sabihin ang katotohanan, wala nang nag-stand sa kanyang conviction. Wala nang lakas ng loob, kapatid, na gawin yung tama.
Sino pa ngayon ang aasahan ng Diyos? Itong mga pumunta kay David, nakahanda silang mamatay. Sabi nga niya, ang mukha nila ay parang mukhang lion. At ang sabi niya diyan sa verse 8, ang sabi niya, whose faces were like the face of lions and were as swift as the rose upon the mountains. You know what is rose? Yung gustong-gusto po ninyo? Kasla kalding. Anong tawag po nun, sir? Kasla kalding. Yung yung deer. Right? Ano ti Tagalog ti deer? Anong tawag ng deer, sir? Tagalog? Usa. Ay parang usa. Maliksi. Kaya nga po kapatid, sana makita po natin, ay makita po natin yung courage nila to move forward in face of difficulties. Nagbalasyo na pa sa Jordan River, nagadayo, nagapwanda. Iniwanan nila yung pamilya nila, pumunta sila doon sa Siklag. For what reason? To support David. Kapatid, ano bang hindi mo alam niyo po kapatid, tayo po ang kalooban ng Diyos, nandun po yung courage natin. Na ano man haharapin natin sa buhay, gawin natin. Courage natin. Iwanan ko muna itong ginagawa ko kasi may ministry ako. Hindi ko muna po pansinin yan kasi member ako ng choir. Mapulpil ko muna ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Makapag-share muna ako ng gospel. Bakit? Yan ang fulfillment ng commitment natin sa Panginoon. Kapatid, kung wala na mag-soul winning, sino pang simbahan mag-soul winning? Sino pang mag-share ng gospel? Abay, mga anak ng Diyos, tayong mga tagasunod ng Panginoon. And they went over Jordan, right? Binalasyo dajay kapatid, Jordan River. Ang sabi niya dito sa verse 15, these are they that went over Jordan in the first month when it had overflown all his banks. Laki ng tubig. And they put to fight all them of the valleys, both toward the east and toward the west. Ang bihira, no? Yan ang Kristiyano. Hindi umaatras. Minsan, kaunting sakit-sakit lang ng tiyan, kapatid, hindi na kayo mag-show up. Kaunting bagay, kapatid, wala na tayo. Abay, kapatid, maging strong po tayo, no? Courage to speak out for the Lord Jesus Christ. Kung wala na po, kapatid, sumisigaw at ipinapangaral ang Panginoong Heso Kristo, anong naririnig ninyo lagi sa eskwelahan, sa gobyerno? Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Papayag kayo na ang Diyos natin ay si Santo Niño! Isigaw natin si Kristo! Tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas! Ako hindi ako makatulog! Ako'y lungkot na tuwing naririnig ko yan. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo kami. Patawarin niyo. Huwag niyong ibuhos ang sumpa ninyo dito. Kapatid, kung kayo ay nakikiayon na sa mali, nawala na yung tapang natin na sabihin ng totoo. Sabi ko nga, kung hindi kayo makatanggap ng ayuda na tatlong sardinas at isang salop na bagas, dahilan sa kayo'y konontra nyo ang maling katuruan, so what? Sabi ko nga during the election, papirmahin ako dito, sandali lang. Isasanla ko ang kaluluwa ko dahilan dyan. Ngayon, inaani natin. Sabihin, wala na naman program, walang project. Mayroon pa ba? Natanggap na eh. Kaya nga kapatid, ang kailangan natin, malakas ang loob natin, matibay ang dibdib natin, manindigan tayo. We are Christians.
Lagi kong sinasabi, kapatid, magdildil na ako ng asin. Kung yan ang dahilan, na ihiwalay tayo ng mga namumuno, mamatay tayong sumisigaw, pangalang Hesukristo. Kaya alam ko naman, maraming nawala dito. Bakit? Nag-backslide na. Bakit? Ayaw na nilang isigaw ang pangalang Hesukristo. And lastly, they are obedient. Anong sabi po ng Bible? They were obedient. Ang sabi sa verse 8, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains. So makita nyo po yung obedient po nila. They are swift to obey. Hindi nyo ba alam, kaya bumagsak si Saul because of disobedience to God? Amen? Alam natin ang history nito. Si Saul, pinalitan ni David, inalis ng Diyos because of disobedience sa kanya. We are sons of God. Pero pag tayo po'y nanatili na disobedient sa kagustuhan ng Panginoon, anong mangyayari pa sa atin? Kaya, Christians, we need to obey without questions. Mga anak, young people, sometimes kino-question nyo yung magulang ninyo. Bakit? Nakapag-aral na kayo. Si tatay at saka si nanay hindi nakapag-aral kasi pinag-aral kayo. Pero pag sagutin nyo yung magulang nyo, ganun na lang. Obey without question. Lagi niyong naririnig, naunawaan mo o hindi ang salita ng Diyos, you need to obey. Si nanay at tatay mo, naunawaan mo hindi, hanggat hindi ka naging nanay at tatay, hindi mo maunawaan ng magulang mo. You need to obey. Without question. Ang anak natin, anak, kunin mo ngayong walis. Bakit po? Anak, magsaing ka na. Bakit po? Obey without question. It is not mine to question. It is not yours to question, especially God. Pastor, bakit ganun naman yung simbahan natin? Ang daming requirements. Kanino ibibigay ng Diyos ang tagubilin? Sa kanyang simbahan. Bakit, pastor, yung ibang simbahan, parang walang ganyan yung mga membro, parang wala silang requirements, parang walang commitment, parang walang involvement, parang walang giving, parang walang project. This is God's command. You are in Christian Bible Baptist Church. Wala tayong ibang pinag-aralan, wala tayong ibang isa sa buhay, except God's Word. Sana naunawaan natin, Christians. 1, be courageous. 2, be obedient. 3, be spiritually strong. 4, Christians must be trained. Kaya sabi ko, kapatid, huwag kayong mananawa. Bakit tayo patuloy na nagbibigay? This is a training ground. Bago tayo makyat ng langit, matrain tayo dito. Habang wala pa tayo sa langit, hindi pa tayo kinuha ng Diyos, we need to train people. I'm praying for Tagudin. Sabi ko nga kay Brother Max, I'm praying for you. I'm praying for Brother Elvis. Pag-pray niyo po, he's going to Poland. Poland ba? Poland, sir. Both sila mag-asawa, they are preparing their papers going to Poland, but I'm praying for them to preach the word in Poland. Ang mga tao sa Poland may kaluluwa rin. Ang mga tao sa Poland may Pilipino rin. I'm praying for Brother Brian, yung napunta sa Japan the last year, na siya po ay maging courageous, na ipangaral ang salita ng Diyos. Nandito yung wife po niya. I'm praying for them, na sana makuha niya yung wife niya doon at may kapartner siya doon. Malay nyo, magkaroon tayo ng outreach in Japan. Who knows, magkaroon tayo ng outreach in Poland.
Kapatid, what we need is training. Bago kayo pumunta ng college, bago kayo mag-abroad, matrain po tayo dito. I hope naunawaan po ninyo, kapatid. Right? Maging obedient lang tayo sa Panginoon. Maging courageous tayo sa Panginoon. Ang tapang natin, wag natin gamitin kung saan-saan. Tapang na harapin ang katotohanan. Tapang, kapatid, na tanggapin sa mundo na tayo po'y anak ng Diyos. Tapang na sabihin, hindi na ako umiinom. Tapang na sabihin, Sunday ngayon. Tapang na sabihin, sandali lang. Mali ata yan. Minsan nakikiayon pa rin tayo. Bakit? Nawala yung tapang natin. Kahit alam natin Sunday, kahit alam natin Saturday, pag may magsasama sa atin, pupunta tayo. Tapang ng loob na sabihin, I am a member of Christian Bible Baptist Church. I am a soul winner. I am a son, I am a daughter of God. I am obliged to do whatever God wants me to do. Minsan kapamilya natin ang kumukontra sa atin, pray for them. At maging matapang ka na magpatuloy. At hindi ka makapagpatuloy if you are not spiritually strong. That's why we need to study the Word of God. We need to pray and pray to God. You are in the right church. You are in the right doctrine. You are in the right place to serve Him with courage and determination. Tayo po'y tumayo. O Diyos, salamat po. Salamat sa reminders, Panginoon. Totoo nga po, Panginoon. Ang mundo ngayon, matindi. Ang mundo ngayon, very strong. Nihiling ko po, Diyos, bigyan niyo po ng kalakasan ng loob ang bawat anak po ninyo. A sound mind to fight for you, to fight sa anuman pong hindi maayos sa buhay po namin. Pangunahan po ninyo kami, Panginoon. Mangusap po kayo. Kakaroon po kami ng invitation. Salamat sa inyong pangungusap po sa amin through your words. Nihiling ko po, Diyos, mangusap din po kayo sa bawat isa sa amin. Nang bawat isa ay tumugon sa inyo pong hamon. Na patuloy na kayo po ay naghahanap ng pwedeng makipaglaban, ipaglaban ang inyong pangalan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa aming invitation, mangusap kayo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, please come forward. Wala munang piano. Sige po, scattered po tayo. Why not talk to God this morning? Are you still in good condition spiritually to fight for the battle? Kapatid, tayo po'y inaasahan ng Diyos na makipaglaban, spiritual. Tayo po'y inaasahan ng Diyos na maninindigan. Ano mang abutin ng ating buhay, ako po'y naniniwala, God will provide our needs. Yan ang pangako po niya, na yung needs natin ipoprovide ng Diyos. Bakit natatakot po tayo na manindigan sa ministry natin? Bakit natatakot tayo na hindian ang dapat hihindian? Bakit natatakot tayo, kapatid, na ipagpatuloy ang katotohanan saan tayo inilagay ng Diyos? Kapatid, kausapin mo ang Panginoon. What is your commitment? Month of February. Hindi mo ba pwedeng i-commit ang pamilya mo na magamit sa gawain ng Panginoon? Hindi mo ba ma-commit yung people, ang sarili mo na magpagamit sa gawain ng Panginoon? We have so many ministries. We need more drivers. We need more soul winners. We need more singers.
We need more workers sa gawain ng Panginoon. Sunday school teachers. We need more preachers. We started the work in Kandun. Need preachers. We're praying for outreach again in Tagudin. We need a man, a preacher, na gagamitin sa outreach. Sa iyo, kapatid, ang daming pangangailangan sa mga nanay. Kababaihan, pwede tayong gamitin sa ministry, sa soul winning, sa follow-up, sa visitation, sa Bible study. Talk to God, kapatid. Bakit di mo kausapin ng Diyos? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi mo ba alam kung gaano ka mahal ng Diyos? Binigay niya ang sarili niya para sa'yo. Huwag mong kalimutan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Namatay siya sa cross para matanggap mo ang biyaya. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga anak ninyo. Sila po'y tiklop tuhod. Salamat po sa kanilang commitment. Nangusap po kayo na kami po, Panginoon, ay nakahandang makipaglaban. Ipaglaban ng katotohanan. Manindigan sa katotohanan. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Mangusap po kayo. Nandito si tatay, si nanay, si manong, si manang. Kausapin niyo po sila, Panginoon. Sa aming simbahan, mahabag po kayo sa kalagayan po namin. There's so many backsliders. Daming naloko na po ng dyablo. Nasa mundo na sila. Ibalik niyo po sila, Panginoon. Nilalapit namin ito at patawad po sa mga pagkakasala po namin. Anuman pong kabigatan po nila, sakit o anumang kabigatan, tugunin niyo po ang inilalapit po sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ito pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, kapatid. Please, makabalik tayo sa atin pong upuan at tayo po ay makabalik at gagampanan po natin yung atin pong offering for this morning. Can you shout amen for that message? Amen, amen. Alright, so salamat sa Panginoon, sa hamon. Ushers, please come. Sa mga members, alam nyo po kung bakit tayo nagbibigay. Alam nyo po kung bakit tayo nagko-commit. Every single peso na binibigay po ninyo ay ginagamit natin sa gawain. Huwag kayo malanganin magbigay, kapatid. Kitang-kita nyo po, marami pa tayong tiles dyan. Ang kailangan lamang po natin, makabili tayo ng mga tubo. At prayerfully, itong katapusan ng February, sir, please. Alright, itong katapusan ng February ay mapostehan natin yan at mailatag natin yung tiles. Di ba napakaganda yung tiles natin? Amen? Alright, ay napakaganda. Kaya, continue to give and yung atin pong yung mga commitment natin for our sound system, may mga representative po tayo by level. Tayo po ay maghuhulog this coming 10th, every 10th of the month. At para po sa atin pong binago natin yung sound system natin. Huwag natin kakalimutan, kapatid. And God will bless you. Pangako po ng Diyos yan, ibabalik niya whatever na kinukomit po natin sa Panginoon, sa Kanya. Kayo nire-require na magbigay, pero kung gusto nyo pong magbigay kabahagi, pakisulat nyo lamang po sa papel para may sama kayo sa panalangin.
Max, sir. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat muli, Panginoon, for the privilege and opportunity na makapakinig po ng inyo pong salita. Salamat muli, Panginoon, sa paggamit niyo po sa aming mahal na pastor na maghayag, Panginoon, ng inyo pong salita. Salamat din po for that great message. Muli, na nagbigay po sa amin ng encouragement for us to be strong, for us to be more obedient, Panginoon, na lumago, na mas lalong lumago ang aming pong pananampalataya po sa inyo. Ganyan rin, Panginoon, kami po magbibigay ng aming tithes, love, offering, and our commitment. Patuloy nga rin po ang pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Ano ang pong kanilang anong trabaho, negosyo, anong source ng kanila pong pinagkakakitaan, Panginoon, patuloy nga rin po na pagpalain nyo. Ganyan rin, Panginoon, sa mga hindi pa po makapagbibigay, patuloy nga rin po na pagpalain sila upang sa susunod po na pagbibigay, Panginoon, ay sila po'y makasama sa pagbibigay po para po sa inyo pong gawain. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan nyo po sa aming pong buhay. Ano man po ang karumihan ng aming puso't isipan, patuloy nga rin po na patawarin nyo kami, Panginoon. At salamat po sa kaligtasan po namin po natanggap. Ito po ang aming samot dalangin at pasasalamat sa manapis po na pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. God will bless you as we give. Tayo po'y tumayo, kapatid, para po sa closing prayer. At pagkatapos ng closing prayer ay doon na lamang po sa loob